Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, si Mang Bonsai at iba pa. So ngayon mga paps, lilinisin natin at isasaayos natin itong aking twins na bonsai, Ficus microcarpa, Green Island. So ngayon ito siya, so kukunin ko muna mga paps. So kaya ko siya tinawag na twins kasi meron siyang dalawang apex, parang conjoined twins. Yan siya mga paps, ito yung original niya na tayo. Gusto ko siyang gawing ganyan pero hindi ko muna siya iriripat. Ang gagawin ko muna mga paps ay magba-branch selection ako. Tatanggalin ko yung mga hindi kailangan. Tapos kung may sakaling kailangang i-wire. Tapos kung yung mga kailangang i-prune, ipo-prune ko na. So tara mga paps, umpisa na natin to. So mga paps, ito siya. Yan yung front na napili ko. Yan. Tapos ito naman yung back niya. So kaya ko siya tinawag na twins, conjoined twins. Kasi meron siyang iisang katawan, tapos meron siyang dalawang apex. Parang dalawang puno, tapos iisa lang yung kanilang main trunk. So umpisahan ko na branch selection. Tatanggalin ko muna itong mga sucker ang tawag nila dito, yung mga tumubo na maliliit diyan sa kanyang main trunk. So kailangan tanggalin yan kasi uubusin lang nila yung nutrients. Magiging kaagaw sila noong mga branches na talagang gusto nating palakihin. So ang basihan ko na kailangan silang tanggalin, unang-una nandiyan po sila sa mga pwesto, sa mga lugar na hindi naman dapat mayroong branches. Yan. Tapos doon sa mga loob ng curb, pag halimbawa mayroong curb yung mga branches mga paps, yung trunk, yung nasa loob ng curb na yan, hindi kailangan yon. Para sa akin ang kailangan yung mga nasa labas lang. Yan. So yan mga paps, tulad nito, pansin nyo to, nasa pinaka siya, base nitong branch na yan. So hindi po yung kailangan kasi patatabain niya yan ang patatabain yung part na yan. Ito mga nasa loob na yan, nasa ilalim po na yan ng branch, kasi yung mga maliliit na yan na tumubo dyan. So pag tinanggal natin yan mga paps, yung nutrients ay mapofocus na doon sa mga branches na gusto natin pa lakihin, kaya tinatanggal yan. Yan. So dito, meron dito sa ilalim. Itong isa na to, pwede sana itong ibaba. Pero wag na lang, tanggalin na natin yan. Ito, meron ditong isa. Yan. So ayan mga paps, meron pa dito sa ilalim nitong dulo na branches. Yan, tanggalin na natin yan. Yung mga branches mga paps na marami, na may mga multiple branches sa isang pwesto, kailangan din tanggalin natin yun para hindi magkaroon ng reverse taper. So itong mga dahon dito, tatanggalin na rin natin yan, mga old leaves na yan, para mas malinis. Mag-focus tayo doon sa pad, mga paps. So itong part na to, itong isang part na to, isang puno, sa tingin ko ay nakapag branch selection na. Tapos na, dito naman ako sa isa na to. So ayan, ganyanin natin. So ito, tulad nitong nasa ilalim na yan, nasa loob na siya ng curb, nasa ilalim pa ng branch. So tatanggalin natin yan. Pero pag yung mga branch mga paps na sa tingin nyo ay meron namang mapaggagamitan, so pwede nyo i-keep. Tulad nitong isang branch na to, kung nakikita nyo to dyan, nasa ilalim siya at papunta rin sa ilalim yung kanyang tubo. So hindi natin kailangan yan. Kailangan tatanggalin natin yan para hindi ito tumaba, itong part na to kung saan siya tumubo.
Yan, ito mga nandito. Ito. Tatanggalin natin yan. Ito mga tumubo sa pwesto na parang hindi naman kailangan, not necessary. So maintenance ito mga paps, hindi lang isahan yung paggawa ng ganyan. So palagi nating bibisitahin yung ating halaman, tapos titingnan natin kung may mga kailangan ng tanggalin para mayroong balance. May balance yung kanyang may ramification, may balance yung kapal ng branches ng foliage. Yan, sa tingin ko okay na mga paps, sa tingin ko malinis na. Tatanggalin natin itong mga lumang dahon, old leaves, yung mga dahon mga paps na may tumubo na branches. So, tatanggalin na natin yan para mas malinis tingnan. Yan, kita na mga paps yung flow ng branch dito. Tingnan nyo kung tinanggal ko yung mga dahon dyan sa gilid. Kita na yung flow ng branch. Okay, so sa tingin ko mga paps ay kailangan ko ng mag-pruning. So ito nga pala mga paps, bago tayo mag-proceed sa pruning. Ito nga palang halaman na to ay matanda na kasi kung makikita nyo, kung makikita dyan sa camera, tingnan nyo to mga paps. So kung nakikita ba to, yan, meron na siya mga bunga. Yan may mga bunga na siya. So isang indication na matanda na yung halaman, lalo na sa ganitong ficus. Kasi itong ficus na to ay slow growing ficus. Yan may mga lumalabas na bunga mga paps. So indication niya na matanda na yung halaman. Isa ring basihan sa bonsai, ang pagkakaalam ko, yung age niya, isa ring basihan sa pagpepresyo ng bonsai. So mga paps, yan yung previous na tayo niya mga paps. So sinabi ko kanina na gusto ko siyang baguhin yung niya, tayo. So mga ganyan siguro So bago ako mag-pruning at magsaayos nito, dapat nakaganyan yung tayo niya para pag naayos ko na ay yung forma niya ganyan na Pero hindi pa ako magre-repat ngayon mga paps So ngayon ang gagawin ko, lalagyan ko papatungan ko to ng bato dito para maging ganon yung pwesto. Pansamantala mga paps, habang inaayos natin, dapat ganyan na yung pwesto niya. Yan. Hindi kaya sumobra. So yan, sa tingin ko ganyan mga paps, ganyan yung gusto ko na forma niya. Kaya ngayon, so ngayon ipuprune ko siya at ipoporma ko ng ganyan na, naka-ready na sa ganyan So ito, iusog natin ng konti yan. So, dito tayo mag-uumpisa mga paps, itong mas malaking part. So, yan. So, ang gusto ko mga paps, ito ay kumapal na, lalo na itong lower branches. Kaya ang gagawin ko, magpuprune ako nitong mga dulo. So, ito yung lagi kong ginagawa sa halaman. Tinatanggal ko yung talbos, yung pinakadulo, para kumapal siya. So, ganyan po ang lagi kong ginagawa. Yan. Tanggalin natin yan. Para kumapal na siya. Magkaroon ng backbudding at dumami yung twigs. So napaka-importante po niyan para dumami siya So ganyan po yung karakteristik. At actually hindi lang naman ficus, pati ibang puno, ganyan yung ginagawa. Once na nagputol tayo, naputulan siya ng mga branches, ang ginagawa po niya, ang response niya ay magbigay ng mas maraming branches. So since napaka-healthy nitong halaman, ganyan yung ginagawa ko para mas maraming twigs. So ito,
mapapansin nyo to, itong isa na to. Halos pumapantay na siya rito, dito sa part na to. So dapat mas maiksi siya para magkaroon siya ng parang umbrella shape na canopy. Kaya ito ikakat-back ko ng mas maiksi. Kasi maglalabas pa yan ng mga branches dyan bagong branches. Ayan. O ganyan lang mga paps. Ang kagandahan pa niyan, pag nag-prune tayo, yung sunlight ay makakatagos doon sa ilalim. Kaya siyempre, pag umaabot yung sunlight sa ilalim, mas maraming branch ang lalabas. Prune tayo ng prune. Ito may mga bunga na mga paps, makikita nyo yan. So indication ng age ng bonsai. Lalo pa itong Ficus microcarpa na Green Island. Pati naman yung Long Island. Long Island pala to mga paps, hindi Green Island. Sorry, correction. Ito ay Long Island. Ayan, trim-trim pa lang yung ginagawa ko. Sa tingin ko di pa kailangan ng rewiring. Hindi pa naman kumakagat yung mga wire. Trim lang muna para kumapal. Ayan. Directional pruning. So meron ditong isang branch sa likod. Itong nandito. Sa tingin ko kailangan itong i-adjust bababa. So i-wire ko yan. Wire muna natin. So ayan mga paps, meron ditong isang branch. Ayan. So sa tingin ko maganda nito ilagay dito sa likod. Ito naman iusog natin dito konti. Ayan. So puprune ko muna bago ko siya i-wire. Sayang ganda sana tingnan ng mga niya, mga bunga. Daming bunga. Kala ko kunti pa lang yung bunga. Dami na pala. So yun, bawasan natin kunti yung dahon mga paps, yung loob. Yan. So ito, i-wire ko ng konti para mapunta doon sa likod. Wire muna natin. Hatiin natin yung wire para maging dalawa siya. I-anchor natin yung dulo dito sa malaking branch. Parang trunk line na rin to. Tapos yan, lupot natin dyan mga paps. Kasi halos dalawang branches yung padadaanan ng wire. Kaya hinati ko sa dalawa. Ayan. Itong pangalawa. So ito mga paps, itong ginagawa ko na to, hindi lang isahan yung paggawa nito, depende kung napapansin natin sa ating halaman na kailangan ng i-prune ulit, kailangan ng i-reposition. So maintenance ito mga paps, hindi lang isang beses ginagawa. Kaya lagi nating i-check yung ating halaman para hindi siya maging overgrown at saka hindi rin mawala sa forma. So ayan, nilalagay ko na mga paps dito sa likod. Mamaya titingnan natin yung itsura pag natapos ko nang ma-i-prune at ma-ipesto lahat. Yan. Ito, dito natin ilalagay sa harap. Then prune. Truss natin yan, todo. Yan. So, tingnan natin dito.
Okay. Dito, makikita nyo yan mga paps, oh. Maraming bunga. Sayang, no? Pero para mas ano yung branches, mas importante kasi yung branches ngayon mga paps kaysa sa bunga. Prune na natin yan. Para mas maganda tingnan. So ayan mga paps, dito na ako sa isang apex. So pruning pa lang, saka kunting positioning ng branches yung ginagawa ko. Pero ayan, medyo nakikita na yung kanyang forma. So ayan mga paps, tingnan nyo naman itong canopy na to, no? Ng kanyang apex. Ayos na ayos, ganda. Tingnan natin yung may dahon na yan. So hindi pa ako nag-wire masyado mga paps, pero ayan, lumabas na yung kanyang forma. Kapag naglabasan yung mga bagong shoots niyan, sigurado makapal na yan tingnan. Atras natin itong mga to. So ayan, sa tingin ko tapos na dito sa part na to. Dito naman sa likod. So ayan, itong part na tong isa, nakikita ba dyan mga paps? Yung medyo likod na part, no? So ibaba natin konti yung camera. Yan. Itong part na to. Ito, nakikita ba to dyan mga paps? So i-wire ko ng konti para magkaroon ng depth doon. Para parang dito ay hindi maano masyado yung space, ano? Wala mabawasan yung negative space. Yan. Itong isa na to i-wire ko pa ganon. Tapos hindi ko muna i-puprune. Ayan. Saan yung wire natin? So recycled wire lang mga paps. Wire muna natin yan. Nang sa ganun ay maiporma na. Merong aerial roots. Sayang ang aerial roots. Ayan mga paps, lalagay na natin dito sa likod para magkaroon ng depth dito. Buwasan ng konti yung negative space. So ayan. So mga paps, ito na yung itsura niya after ng pruning at branch selection. So medyo yan, numipis siya ng konti. Siguro naman makakatagos na yung sunlight dyan, mga paps, hanggang doon sa pinakailalim. So tapos na yan, yung part na yan.
dito naman ako sa isang apex. So prone muna, simula dito sa baba. So meron ditong isa, parang gusto ko to i-wire. Yan, parang gusto ko ito i-wire ko muna to mga paps. Sana yung wire natin. So nagre-recycle ako ng wire mga paps dahil naubusan ako ng wire. Itong isa, wire muna. Bukan natin i-wire yan. Yan, wire natin to para maipwesto ano mga paps. Ilagay natin sa pwesto. Kasi mayroong branch dito na gusto kong yan ayusin. Tapos itong isa itatabi natin. Papunta sa site. Diyan. So ayan mga paps, nakikita po ba dyan ito? Itong part na to. So ayan. So merong pad na dito. Ngayon, prone tayo para umiksi at magkaroon ng backbudding. Yan, prone din to mga paps. Sayang yung mga bunga, no? Pero hindi pa kasi natin kailangan yung bunga eh. Kailangan pa natin ng branches at foliage. So ayan mga paps, halos naked na siya, pero walang problema, kakapal din naman yan. Ito, baba natin konti, prune. So ayan mga paps, tapos na tong isa na to. So dito naman tayo mga paps. Ito ay medyo ilagay natin ng konti dito. Tapos itong isa ilabas natin konti. So i-bend natin para umiksi. So yun isang technique para umiksi yung branch, lalo pa pagka wala masyadong yung parang hotdog na siya, no? Wala masyadong branches. Yan, prune din natin yan. Yan. Ito, tanggalin na natin tong isang branch na yan. So ayan mga paps, yan na itsura pagkatapos ng pruning. So dito napaka-importante nito mga paps. Kala nyo ganyan-ganyan lang yan, putol-putol lang, pero importante yan para sa pagkapal ng branch, pagkapal ng foliage. Itong isa i-wire natin to mga paps, kasi i-reposition natin, ayusin natin yung orientation ng branch na to. Ayan. So ilang branch lang yung winire ko, no? So sa tingin ko kunti lang yung mai-wire natin ngayon. So ayan, pipihitin natin to para maging sideways yung branches. Yun. Sa tingin ko okay na yan. Prune ulit. Ayan, prune ulit.
prune. So yun, tapos na rito. Akyat tayo dito mga paps. So dito na tayo sa may apex part mga paps. Malapit na sa apex nitong parang isang puno na rin to, no? Ayan, prune tayo dyan. Prune. So wala pa masyadong winawire, kunti pa lang yung winawire, puro prune lang. So mahalaga to mga paps. Ito medyo habain ko pa ng konti. Medyo ano dito, itong part na to ay medyo hollow, ano? Marami pang space. Ito pampupuno ko yan dyan. Ito bawas tayo. Yan, tanggalin natin yung mga dahon na yan. Ito bawas din, para kumapal-kapal. So ikutin natin dyan. Itong apex, okay, bawas. Dito, bawas din. Ito. So ito pahabain ko muna to. Hayaan ko muna. Bawas na rin siguro to mga paps, no? Yan. So, tingnan muna natin sa harap. So mga paps, yan ang itsura niya. So, tinitingnan ko kung ano pa yung kailangang ayusin. So, tingin ko parang okay na, ano mga paps. Hihintayin na lang na kumapal ulit yung foliage. So mga paps, ito at natapos ko na ma-prune at ma-wire yung ibang branch na kailangang i-wire. So yan na po itsura niya. Mas lumipis siya ng konti. So ang purpose po niyan mga paps, para tumagos yung sunlight doon sa ilalim at magkaroon ng backbudding, kumapal yung foliage, yung twigs, para maganda tingnan, ano mga paps. So hindi lang basta trim lang ng trim. Sinasaalang-alang po natin dyan yung distribution ng branches, yung forma, yung shape, tapos yung canopy, ano mga paps, yung balance ng buong halaman. So yun na po siya. Maghihintay na ulit ako na kumapal naman siya bago susunod na workshop. Sa tingin ko ang susunod na gagawin ko rito ay repotting para sa ganyang posisyon ng kanyang halaman, ano, sapat, ano. So yun lamang mga paps, maraming salamat sa panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo at sana ay meron akong naibahagi sa inyo mga paps, ano. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, iimbitahan ko po kayo na mag-subscribe. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa na video at updates nitong aking mga halaman. Yun lamang po, once again magandang buhay at happy bonsai.